Alright. So ayan mga master, good day po sa inyo lahat. Welcome back sa ating YouTube channel. Ayan, at nandito tayo ngayon sa kalsada na naman, syempre. At nakalimutan ko mag-record ng video kanina pa. So ngayon lang ako magre-record, mag-i-intro, no? So ayan po, meron po tayong ride mga master, meron tayong adventure. Papunta tayong Bicol ngayong araw na ito. Ayan, you heard it right mga master. So magra-ride tayo papuntang Bicol. So medyo late na nga yung take off natin, alas 4 na ng hapon. So ayan, saan tayo pupunta sa Bicol? Pupunta tayong Kamsur. Ayan, sa may Tinambak. So alas 4 ng hapon, 4:30. Eh sobrang traffic. So most probably makakarating tayo doon ng mga madaling araw na. So meron akong kasama mga bagong magra-ride papuntang Bicol, first time. So alalayan ko sila. So ayan, anong gagawin natin sa Bicol mga master? Syempre, adventure to. At yan, magpipishing po tayo doon, tapos maliligo tayo. Ayan. So yan po yung itinerary natin sa Bicol. And syempre, titingnan na rin natin yung kalsada papuntang Bicol, kung kumusta na yung kondisyon ng kalsada sa Bicol, no? Ayan. So nandito na po tayo, papunta na tayo Santa Rosa mga master. Santa Rosa na to eh. Tama ba? So, ngayon lang ako babiyahe ng Bicol ng hapon. First time kong babiyahe ng hindi naman tayo bago babiyahe. Nabulol ako. Hindi naman tayo bago sa biyaheng Bicol mga master. Maraming beses na tayo nakapunta ng Bicol. Pero ito yung unang biyahe ko na hapon. At unang biyahe ko rin na dito dadaan sa Laguna na hapon. Kadalasan kasi kung dito ako dadaan, madaling araw o kaya gabi. So pag ganitong oras sa biyaheng Bicol, sobrang traffic. Grabe, napaka-traffic dito pala. Expect ko na yan. Kaso lang, no choice tayo kasi dito talagang way natin, no? Alright, so yan mga master. Nandito na po tayo sa Calamba. Yan, Calamba, Laguna. So idadaan ko na to sa Kalawan, Laguna na lang para sure. Master. Kaya sobrang traffic dito, ang daming tricycle. Tapos yung mga tricycle nasa gitna talaga ng kalsada. Tapos namimake up ng pasahero. Nakikipag-anuhan sila, brasuhan sila sa mga jeep. Eh syempre yung jeep gusto rin makakuha ng pasahero. Nakikipag-gitgitan din sila sa tricycle. Ayan ang nakikita kong dahilan dito bakit napaka-traffic. Bukod sa maraming mga bus. So hirap talaga dumaan dito sa mga master sa Laguna kapag ganitong oras, napaka-traffic, sobra. Ang laki ng kakaining oras talaga. Kung nag-backdoor kami, mas maganda sana, kaso lang malayo eh. Pero doon walang traffic, dire-diretso lang. Alright, so ayan mga master. Dito na tayo sa pangalawang Riles. Pangalawang Riles ng Laguna. Malapit na tayo sa sa Los Baños. Okay. Ayan, nandito na tayo sa may Makiling National Park. Yan mga master. Makiling yan, no? Pwede kayong pumasok dyan. Yan, Makiling. Ba't pa traffic dito? Okay. May ginagawa. Kaya pala eh. Traffic oh. Binuben, Laguna. Grabe eh. Ubos yung oras namin dito sa Laguna lang ah. Dito tayo sa mga daanan ng bike. Traffic eh. Ito malupit sa Pilipinas, no? Only in the Philippines nag-widening, pero yung mga poste nandyan pa rin. Useless lang yung widening. Diba? Hindi rin magagamit. Ganun pa din, matraffic pa din. Dapat yung pag-widening kasama na yung poste, tanggal. Problema, pag tinanggal yung poste, wala ng power supply.
So, in short, yung budget sa widening, mga master, useless lang. Hindi naman napakinabangan yung kalsada. Wasak oh. Wasak. Dalawang motor nagbanggaan. So nandito na po tayo mga master sa Kalawan, Laguna, no? Hindi na kami magluluwisya nakabinte dahil abuti ng dilim doon. So delikado na doon sa lugar na yun. Hindi naman dahil sa delikadong dahil syempre mga kasama natin mga first time, di ba? Yun, mga matatalas ang bangkingan doon. So dito tayo sa walang bangkingan. Palakasan ng loob oh. Biyaheng Bicol na merong error ang makina. Ayan oh. Check engine ako mga master. Error 11. Stepper motor. So okay lang yan. Walang problema yan. Stepper motor lang yan. Medyo ang problema lang yan, mababawasan niya ng deceleration lang mga master. Medyo hihina yung takbo natin. Hindi naman sobrang hina, pero medyo mababawasan yung optimal performance ng makina. Bawas. Hindi kagaya nung walang check engine. Ayan mga master, papunta na po kaming San Pablo. Ayan, dito na kami dumaan kasi nga dito medyo okay ang daan dito, no? Hindi matraffic. Kaysa magdumiretso pa kami Laguna, napaka-traffic. Yan nga lang, tingnan natin sa sa San Pablo City kung matraffic. Pero at least dito hindi masyado, tama lang. Kasi medyo gabi na mga master, alas 6 na. Natagalan kami dyan sa sa Laguna, talagang grabe yung traffic sa Laguna. So, alright. So ayan mga master, we're here at San Pablo City. Ayan. So ito malapit-lapit, madali na to. Pagkatapos ito San Pablo, Chaong, di ba? Sariaya. Sunod-sunod na to. Dire-diretso na. Hahanap lang muna kami makakainan. So ayan mga master, kakatapos na namin kumain dito. Nandito kami ngayon sa San Pablo City. At ayun na nga, nabusog din ako sa wakas. Actually wala pa akong almusal mga master. So ngayon, ito na yung pinaka-almusal ko, alas 7 ng gabi. Grabe. So biyahe na kami. So ayan mga master, papunta na kaming papunta na kaming Lucena. No, nandito pa rin tayo sa San Pablo City. Tapos dire-diretso na tayo hanggang Pagbilao. Tayo natin yung mga kasama natin. Hindi sila makapagpatakbo ng matulin kasi mga first time yung mga kasama ko, first time bumiyahe ng gabi. So, hindi naman kagaya natin na tayo mga master, sanay tayo sa biyahean, gabi man o araw. Importante kapag babiyahe ka ng gabi, kailangan malinaw ang ilaw mo. So hanggat maaari meron kang auxiliary lights. Kahit naman hindi ganun ka basta kahit hindi ganun kaliwanag yung auxiliary lights mo, basta tama yung trajectory ng ilaw, makikita mo yung daan Kagaya nito sa atin, mumurahin lang tong MDL natin Nabili ko lang to ng 350 dati.
Pero 3 years na natin ginagamit. Very ano pa rin naman, effective pa rin naman sa biyahean. Ayan, gaya yan. Kita pa rin natin yung daan. Alright. Ayan mga master, nandito na tayo. Welcome to province of Quezon. So kakapasok lang ng Quezon. Ayan. Kakapasok lang natin ng Quezon. So, dito po ay may mga lubak-lubak na daan. Kaya kailangan ano tayo, ingat. Yan, ginagawa yung daan. Tayo sa ano, sa Candelaria, Quezon. Ayan. Dito na tayo sa bayan ng Candelaria. At ito yung kanilang munisipyo. Okay, Candelaria, Quezon na po tayo. Medyo maganda na yung biyahe namin, hindi masyado matraffic. Tapos na ang rush hour. So dire-diretso na tayo nito. Candelaria, Sariaya, Chaong, Lucena, Chaong. Yan. Alright. So ayan mga master, nandito na po tayo sa Sariaya, Quezon. Ayan, dami rin pala mga dito, mga low riders. Ayan. So Sariaya, Quezon na tayo. Ayan. So dire-diretso lang to. Dire-diretso na to, wala nang likuan dito, master. Maganda magbiyahe pag gabi kasi tawag nito, malamig. Yan ang kagandahan sa gabi. Pag magbiyahe ka, malamig talaga. Pag tanghali naman, napakainit, sobra. Pero maganda naman sa tanghali, kita mo naman lahat ng view. Sa gabi lang talaga, kalsada lang ang makikita mo, tsaka yung mga ilaw-ilaw. Mga ilaw-ilaw ng mga bahay, ng mga sasakyan. Wala kang makikitang magandang view kapag gabi. Ang advantage na talaga yan, malamig nga siya. Ayan, so lalay pa rin takbo natin mga master. Pinakamabilis lang natin takbo 80. Alright. Ayan mga master, nandito na tayo sa Lucena. Oy, lubak. So ingat tayo dito kasi huling puntahan ko dito, merong mga tawag dito, mga lubak-lubak dito. Ewan ko lang ngayon kung okay na. Ayan. Siya nga pala sa mga hindi pa nakakapunta rito sa may Lucena, hindi pa nakakadaan. Alam niyo pagpasok niyo ng Lucena mga master, alam niyo kung ano yung amoy. Yan. Ang amoy po dito amoy amoy kopra. Ay yung nyog, alam niyo 'yun? 'Yun, amoy nyog, kopra. Yan, isa kasi sa mga nila dito yan, product, yung kopra. So ayan mga master, nandito na kami sa Pagbilao. Ayan, Pagbilao, Quezon. Grabe, dito pa lang malubak na. Dati hindi naman malubak to dito. Ayan, medyo maambon-ambon So after ng Pagbilao, Zigzag Road. Ayan, lubak. Grabe, So malapit na tayo sa Zigzag mga master. Mga 15 kilometers na lang, nandun na tayo. Takbong chill pa rin tayo kasi nga may kasama tayo. Hindi tayo pwede magwawala
Bawal walwal. Pansin ko lang mga master, no, dito sa ano, sa kalsada na to, nasa gitna yung mga lubak. Ayun, delikado. Kaya yung mga sasakyan nasa gilid. Ang lalaki pa naman ng lubak dito, yun oh. Grabe oh. Malubak po sa Quezon Province. Grabe, lubak sa gitna oh. Ang lupit. Parang ano eh. Parang binungkal mga master. Grabe yung ano dito mga master. Yung kalsada. Dito to sa may ano, pagbilaw papuntang ano. Yung gitna, itong gitna, bigla ka nalang bubulagain. Merong mga, akala mo hinukay. Pero sira-sira. Ayan oh, gitna. Gilid, okay. Yung mga lumang kalsada, okay lang. Merong gitna kasi talagang ano, wasak-wasak kayo. Kagaya niyan. Inaadaanan kasi ng mga mabibigat na truck. Siyempre, pag sira na yan, tapos dadaanan pa ng mga malalaking mga truck, lalong masisira. Eh, hindi naman nagagawa, oh. So, ayan mga master, nandito na tayo sa ano, sa aray ko! Grabing lubak ko. Ayan, sa sigsag na tayo. Pahinga muna tayo dito. Magkape muna tayo. Ayan mga master, nandito na kami sa Timonan. Sigsag. Kakarating lang namin dito. Ilang oras na? Medyo matagal biyahe natin kasi yung traffic eh. Ano pa ako? Dumiretso pa ako doon sa may ano? Sabi ko na didiretso, sabi ko pag didiretso to. Eh pag di ko kayo nakita eh. Okay. So ayan mga master, ano na kami. Paalis na. Ayun, nakapagkape na kami. Meron na rin akong inunguya. Bubble gum. Pang ano? Pang tawag nito? Patanggal, pang ano? Pang-aliw sa sarili. So, ha? Pagbaba. So mamaya magpapagas na rin tayo. Marami pa naman akong gas. Pero magpapa-full tank na rin ako. So ayan, let's go. Sigsag. Dire-diretso na to mga master. Kalawag ng ano namin, ang next stopover, kakain kami doon. Imagine niyo, ako lang ang malakas ang loob mga master. Oh. Naka-check engine pero maglo-long ride. Grabe. Okay, let's go. Let's go na. Ako mauna kasi akong guide nila eh. Ayun oh, grabe oh. Hindi pa rin pala gawa to dito. Ay, ay. Grabe. So sira pa rin to oh. Sira-sira. Last time na dumaan ako dito, okay na yun doon sa dulo. Ngayon, ito naman, bago pala tong mga sira dito. Ayan, oh. So, hanggang saan to? Okay, hanggang doon lang. Ito, lubak-lubak. Grabe. Ayan na, lubak-lubak pa rin dito, oh. Hindi pa rin pala nagagawa ito, mga master. Ay, may mga bata dito. Sila yung mga nagsisignal talaga dito.
Ang laking tulong ng mga yan mga master kasi naiwasan yung disgrasya dito. Mga ganyan. Kasi sobrang tatalas ng mga kurbada rito. Maganda to kapag dumaan ka ng tanghali. So, pag uwi natin, dadaan tayo ng tanghali dito. Para makita nyo yung mga kurbahan. Pero hindi na maganda yung kalsada. Oh. Kita nyo naman. Oh. Lubak-lubak, di ba? Hindi pa nagagawa. So, itong kalsada na to, design lang taga to sa mga light vehicle lang. Pero nung unang panahon, dito talaga dumadaan. Natatandaan ko nung bata pa ako, dumaan kami dito, no. Nung unang punta ko na Manila. Dito yung daan ng bus. Pero, ayan, pinagbawal na nga. Dahil maraming disgrasya rito. Grabe kalsada rito mga master sa sa Quezon. Ayan, wow. So, ang lalakbayin po natin mga master is humigit kumulang 200 kilometers na ganito. Ayan, puro lubak. Ayan, grabe, no. Ano na nangyari dito sa Quezon? Wala bang magpapasikat na politiko dito, no? Yung politician na magpapasikat. Ayan, tingnan nyo naman, no. Takbuhan namin 40. Kasi bulaga, ang daming bulagang mga lubak. Grabe mga master, ito po. Sira-sira talaga. Inaayos naman, tingin ko inaayos to, pero matagal na to eh. Mas mahaba pa to kumpara dun sa Bulacan mga master. Agay. Paano na lang pagbalik natin ito? Ganito pa rin. Ayan Dito pa lang yan sa Quezon. Wala pa dito ang Tagkawayan at Ragay mga master. So, yan, pagas muna kami. Okay. So, ayan mga master, nandito na kami sa Atimonan. Ayan, kakapasok lang ng Atimonan. So, alalay na yung takbo namin dahil malubak talaga. Ayan Ay, grabe. Hindi ka pwede magpatakbo ng matulin dito. Saka dapat ang tingin mo tawag nito? Malayo. Ayan grabing lubak ang lupit pa. Ay, surprise! Ayan pa. Grabe. Delikado. So ako taga-signal sa harapan kasi mas nakikita ko yung lubak. Hello, calling politicians.
Yung magpapasikat, baka naman. Ayan, ay, 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 ay. Grabe. Sa kurbada talaga, ang lupit. Sa kurbada yung lubak, mga master. Blind spot, lubak. Tapos dito mamaya maraming railings dito. Ayan oh, bungad agad oh, papuntang Bicol oh. Lubak-lubak oh, ito po oh, grabe oh. Ang lupit ng daan dito mga master. Ako sa mga magra-ride papuntang Bicol, alam nyo na ang gagawin nyo. Ipatuunan nyo na yung suspension nyo na wag masyado matigas. Kailangan medyo ano, malambot-lambot. Buti na lang sa akin, medyo malambot yung suspension ko. Kaya kahit pa paano ano, carry yung mga lubak-lubak. Grabe. Grabe ang lubak mga master. Nakakapagod yung lubak sa totoo lang. Tapos dito yun oh. So dito naman sa part na to, marami naman ditong railings itong area na to. So ingat lang tayo dito sa railings no. Sa bandang unahan. Gumaka. Grabe. Alam niyo, tagal-tagal ko nang bumabalik-balik dito sa Bicol mga master, sa totoo lang. Lagi pa rin ako nare-release. No? Na-release ako ngayon, no? Grabing lubak ito mga master, delikado. Mga lubak dito, ano? Bulagaan. Minsan maganda naman yung kalsada, no? Tapos biglang magkakaroon ng mga ganito, kagaya nito. Di ba? Parang ano? Parang ginyera. Parang binagsakan ng ano, mga bomba, oh. Ano ba to? Sinadyang wasak-wasakit. Tapos di naman inayos. So, binagbubutas yung ano, kalsada eh. Di lalong naglubak-lubak, hindi naman pala ginawa. Grabe naman yan, oh. Binagbubutas yung kalsada tapos sinayaan lang. Ano ba yan? DPWH. Ayan, tas okay na naman dito. Tapos mamaya dun wasak-wasak na naman. Kaya nakakatakot magpatakbo ng matulin mga master. Hindi mo alam yung ano. Ayan, kagaya nito. Oh, dito pa lang tayo sa Quezon ha. Wala pa tayo sa Tagkawayan at ano, Ragay. So ang iyan, release. Pang 8 release ng mga master. Gumaka. Binibilang ko yung release na yan. 8. So meron pa yun doon. So nandito na po tayo sa Gumaka mga master. Gumaka Quezon. Grabe. Grabe yung kalubak. Uy, mga kasama natin. Okay pa naman. Kakadaan lang namin sa ano, pang siyam na release. Siyam na. Sa tapat ng release talagang malubak eh. So dito sa Gumaka, tinadtad ng release na dito mga master eh. Kumbaga tinahi niya yung ano, tinahi ng release yung Gumaka. Sabi mga master, no, sa mga babiyahe dito, papuntang Bicol, o yung mga ano lang. Huwag kayo sasabay sa mga bus. Ang lulupit ng mga bus dito. Ang tutulin. Kahit na lubak-lubak. Eh kung sasabay ka dyan sa mga bus. Tapos syempre, motor tayo, di ba? Pag may lubak, magmi-minor tayo. Baka maipit. Baka maipit ka. Kasi bibilis eh. Hindi nagmi-minor yung mga bus dito. Overtake ka lang dyan kapag talagang ano na, libre-libre.
Pero kapag alanganin, huwag kang mag-overtake sa mga yan, mga master. Kasi delikado, baka magasgasan. Pero ito na yung ginagawang tulay. So, malaking tulong to kapag nabuo to, no? Kasi iibsan yung traffic dito sa lugar na to. Tingin ko yung mga bus dito sa ibabaw na dadaan kasi parang lumulubog yung lupa dito sa part na to eh. Ay. Grabe lubak oh. Hey, lupak. Ayun, nasira-siraan yung kalsada rito. Agoy! Ah! Sa gilid-gilid daw. Grabe, no? Grabe na yung sira ng kalsada rito. Grabe. Kailangan matapos na to. Siguro pag tanghali ka dumaan dito, napaka-traffic. Oo, last time nung dumaan tayo dito, pumunta tayo ng Bicol, sobrang traffic dito. Ang haba nung yung na to, overpass na to. Matagal ng project to, ilang taon na to eh. Hindi pa natatapos. Sabagay, hindi naman basta-basta yan. Kailangan matibay talaga yan. Baka matulad yan doon sa may no? sa norte na hindi pa nga dumadaan yung truck, parating pa lang yung truck, bumagsak na eh. Bumagsak na tulay ang katwiran eh. May dumaan daw kasi na truck. Actually nakita ko yung video. Hindi pa naman dumadaan yung truck eh. Nauna yung kotse. Tapos nung paparating na yung truck at saka bumagsak yung tulay. So actually hindi pa naman talaga nahulog yung truck dahil bumagsak na. So yun yung nakita kong video, no. So in short, sa pagdaan pala ng kotse, nasira na yung tulay. Patwiran dahil dumaan na truck. Eh, gumawa pa kayo ng tulay kung hindi pwedeng daanan ng truck, anong purpose nun, di ba? Talagang substandard yung pagkakagawa. Eto, grabe dito. Lubak. Grabe. Wala pa tayo sa mga master sa Bicolandia. Nandito pa tayo sa Quezon, ha. Ang problema sa atin, alam nyo mga master, dito sa atin, hindi pa naman gagawin yung kalsada, pinagbubutas na, no? Tapos iiwanan nakatiwangwang yung mga kalsadang butas-butas. Eh kung hindi nila pinagbubutas yan, hindi madadaanan pa na maayos, di ba? Gawin nila kung gagawin talaga. Kaso inuuna kasi butas-butas. Sinisira muna nila tapos tiwangwang. O di mas lalong perwisyo sa mga motorista. Napansin ko lang yan. Karamihan sa project, mga master, project sa kalsada, okay pa naman yung kalsada, no? Pwede pang daanan na maayos. Pinagbubutas. Yun ang nakakairita doon. Tapos binutas, tapos ihahayaan nakatiwangwang. O diba? Ano kayo dyan? Nakakakita kayo ng ganyan. Tapos ang tagal gawin, no? Sisirain lang, tapos ititiwangwang ng mga ilang buwan, diba? Eh dapat kung hindi nila gagawin, wag na lang muna nilang sirain, no? Para hindi naman nakakaperwisyo dun sa mga motorista.
grabe. Overtake ka tapos pag bulaga sa'yo, ano, lubak-lubak. Alright, so we're here mga master. Kalawag na tayo. Ayan o, kagaya niyan o, butas-butas. Di pa naman gagawin. Grabe. Oh my goodness. Ayan o, grabe o. Quezon pa lang tayo, wala pa tayo sa Bicol. Ay! Pag hindi malinaw-linaw yung mata mo, talagang lagi kang swak sa lubak na malupit. Ayun, no? Nasa gitna eh. Siyempre ikaw kung motorista ka, ang mindset mo laging dumaan sa gitna. Kasi alam mo na doon sa gitna safe ka. Kaso lang ganyan ang gitna oh, wasak-wasak. So pag sa gilid hindi ka safe kasi baka biglang may di ba? Alam mo na. Baka biglang merong kagaya nito. Ay! Hello. Buti na lang merong doon. May parang barrier. Siyempre 'di ba, ang isip mo nga gitna kasi ayan o, ay, me. Gitna. Di natatapos yung pagsasalita natin. Sa gitna ka dadaan kasi safe. Yun nga, yung gitna ang daming butas. So sa gilid ka. Kaso sa gilid delikado rin kasi nga baka biglang may putol o biglang may kanal, di ba? Hindi mo masasabi. So talagang ang gagawin mo rito pag babiyahe ka dito, ingat lang talaga. Talagang triple, quadruple pa nga quadruple, di ba? Ayan oh. Grabe. Oh, pupunta ako dito sa gilid. Kasi dito walang lubak. Ayan oh. Ano naman yan sa kabila ko nakikita niyo yung mga maser. Kita ng ko ng mata ko. Pero ewan ko lang sa camera kung kita. Kasi nakaset ako sa sa medyo mataas ng resolution. Ayan na, lubak, grabe. Grabe naman oh. Dami siguro na didisgrasya rito ng mga kamote. Ay grabe, dulas yan, may putik pa. Malupit yun, lubak-lubak na may putik pa. Ito pinagbubutas oh. Hindi madaanan ng motor yung gitna. Dito lang talaga sa gilid. Ang haba nitong mga ganito. Tapos syempre hindi ka rin pwedeng lagi nasa gilid kasi may mga truck na ganyan nakapark naman sa gilid. So, talagang kailangan lang aware ka. Grabe lubog sa gitna oh. Ay patay shoot tayo. Okay, so yan lang mga master, concentrate muna ako. Mamaya na ako magbo-vlog. Baka masadlak tayo, mabidyohan pa eh. Agoy, grabe na lubak ito. Mali ang dinaanan natin. Dito tayo sa kabila. Napunta ako sa gitna eh. Yung lupa yung gitna ba. Sabi ko mamaya na tayo magbo-vlog eh. Pero syempre para makita nyo na kung gaano kaganda yung nadadaanan natin. Delikado sa gabi magmotor dito. Ayan oh. Nakita nyo? Nakatiwang yung mga project.
Ganyan talaga mga master kapag ano, political will yung ano, no? Yung mga politician. Pag walang political will, wala. Lingas kugon. Puro ano lang, kanya-kanyang papogi para manalo sa eleksyon. Pero pag talagang ano na, public service na, wala na. Yan ang mahirap sa mga politiko. Pero ang slogan nila kapag eleksyon, mga master, lagi mo maririnig yung gasgas na salita na tulong. 'Di ba? Tulong. Lagi nakita tulong. Nakakaano na, nakakarindi na. Grabe, oh. Puro pagtulong yung mga slogan nila. Pero pag nakaupo na, wala na. Ang natutulungan natin sila eh. Hindi sila yung nakakatulong sa atin eh. Yung bulsa nila, yung alam mo yun, yung mayaman sila dahil sa atin. Kaso lang, ganun talaga. Kasi ang daming nauuto ng mga ano. Ang daming nauuto ng mga Pilipino sa mga slogan na pagtulong. Yung tipong tuwing election mo lang maririnig yung salitang tulong. Sobrang mga anghel ng mga politicians kapag eleksyon kasi syempre para mabola nila yung mga kawawang mamamayan. Pero pag nandiyan na sa pwesto, wala na. Baliktad na mga master. Biglang yumayaman. 'Di ba? Totoo 'yun eh. Mga politicians pag nahalal sa pwesto, biglang yumayaman. Kukunti lang yung mga politicians na talagang nagsisilbi. Mabibilang mo lang sa daliri mo sa buong Pilipinas ha. Bilang na bilang lang sa daliri. Pero halos lahat talagang yumaman sila nung umupo na. And that is the sad story dito sa Pilipinas. Okay. So ayan mga master, nandito na kami sa Calawag, Quezon. Papahinga lang kami, no? Grabe yung lubak, nakakapagod yung lubak, sobra. Ang sakit sa leg nung mga lubak. Hindi nakakapagod yung biyahe, nakakapagod yung lubak. Sobra, iwas ka ng iwas, tapos pigil ka ng pigil. Wala eh. Kahit saan ka umiwas, may lubak talaga. Ang lalalim pa naman ng lubak. So, naman ang motor natin. Nakapagpahinga na yung motor. Mamaya-maya biyahe na kami. Dito tayo sa tingnan ko yan sa ayan, Calawag. Yan ang kilalang marker dito. Itong Petron tsaka Caltex magkatapat. So, yan. Tingnan natin kung ilang kilometers na tayo simula sa Alabang. Simula Alabang ay na lang. Teka. 201. So, nakaka 201 kilometers na tayo. 100 ano pa? Layo. 100 plus pa. 200 plus pa. 300 ano yata lahat yan. So na kami, nag-aayos na kami at kami biyahe na ulit. Ayan, let's go. Update. Okay. Let's go. Sa wakas, nalagpasan namin yung railings, yung pinakamataas na railings dito. So wala nang railings mga master, 10. Pang 10 railings na nadaanan namin. So wala na tayong railings na nadadaanan. Dire-diretso na to. Dire-diretso ng lubak-lubak mga master. Alam niyo, ang daming mga lubak-lubak na hindi ko nabibidyohan mga master. Kasi kung bibidyohan ko lahat, mauubos yung memory card ko. Mauubos yung storage ko. Pinapakita ko sa iyo, aray ko. Ay, Jesus me. Grabe naman yun. Yung mga nabibidyohan natin yan, yung mga na lang, after nung mga nalubak tayo. Mga ilang taong pa kaya to. 10 years na ako pabalik-balik sa Bicol mga master.
no? Simula nung nagra-ride tayo sa south. O mahigit na, no? Mahigit pa. Siguro mga 12 years na tayong pabalik-balik dito sa south. Pero still, ganun pa rin yung ano dito, kondisyon ng kalsada. Mas worse pa ngayon. Mas worse ngayon kasi dati nakakapag-racing pa kami dito eh. Ang tutulin pa namin magpatakbo dito eh. Ngayon hindi ka na makakapagpatakbo ng matulin. Delikado na. Pre, no, kagaya niya, no. Papatakbo ka ba na matulin pag may ganyan? 'Di ba? Siraan. Alright. So kaya mga master, kasalukuyan pa rin natin binabagtas ang Tagkawayan. Grabe. Pahalang ang mga lubak. Actually dito sa part na to, ayan oh, biglaan oh. Grabe, delikado yun. Basa pa naman ang kalsada. Okay naman yung kalsada kasi may mga ganto-ganto. Di ba? Pahalang talaga. Agoy. Para ka lang kabayo. Takbo namin ano lang 50. Alalay lang talaga kasi hindi mo masasabi. Tsaka hindi ka makakapagpatakbo ng mabilis dito dahil para kang nangangabayo. Tigidig. Ayan, at delikado. Basa pa naman yung daan. Mamaya mapapreno ka, bilang dumulas oh. Ayan, sa gitna. So, todo alalay pa rin tayo sa mga kasama natin mga master kasi mga bago dito sa Bicol. Bagong nag-ride. At meron kaming nakasabay na ano na mga riders din ang bagal ng takbo nila. Siguro mga bago lang din dito mga master. Kung kami tumatakbong 50, sila takbong 30 lang eh. Para nangangapa sila. Na-overtake na namin. So ayan mga master, nandito na kami papunta na kami ng Tinambak, Kamsur. At inaabot na kami ng umaga dahil sa sobrang lapit na. Dahil sa sobrang lubak. Ayan, sobrang bagal ng biyahe namin. Pero okay lang. Alive pa rin ako. Yung mga kasama ko nahimasmasan na. Okay na sila, alive na rin sila. Ako wala ang tulog eh. Mamaya pa ako makakatulog nito mga master tanghali. Then update ko na lang kayo kapag nandun na tayo sa ating destinasyon. So ayan, inaabot na kami ng umaga mga master. Naghubad na ako ng gear ko. Nagkamali ako. Dapat pala hindi ko na hinubad. Ang lamig. Dapat hindi ko na hinubad. Ayan tuloy, giniginaw tuloy ako. Dito natin sila hintayin. Picture.
So, ayan mga master. Nandito na ako sa Kamsur. Ayan oh. Nakita niyo yung dagat. Ayan oh, napakaganda ng dagat niyan oh. Ayan, oh. Ganda ng dagat. Diyan ako mamimingwit. Banda ron. So, sakto lang mga master. Ano, malapit na. Sakto lang ang dating natin, maliwanag. Oh, may view pa kami oh. Dito muna kami tambay-tambay. Yan. Hindi pa ako inaantok. Hindi pa ako inaantok. Grabe. Mayroong ano. Doon tayo magsiswimming oh, sa dulo yun oh. Doon. Layo ah. Oh, doon. Ilang ano yan? Mga nasa 20 kilometers tayo simula sa simula sa bahay. Iba na naman yan, iba na naman. Hindi, doon pa rin. Sa ano, di ba? Sa tag ito. Doon ka naglilinis ng motor, diyan ka maglilinis ng motor mamaya? Ganun Ha? ba? Maglilinis ako ng motor. Huwag ka na maglinis ng motor, mapuputikan din yan. Putik yan doon. Sayang Wala lang. mang ulan eh. Pero ginagawa na yung semento dyan eh. Wala mang ulan. Ayun. So, yan Kasi mga may- master, nandito na kami sa Maputik doon sa Kamsur. kanila. Kasama ko si Dayo. Daw, wala Saka mang si ulan eh. Mark. Yan. May paprank kami ngayon, may paprank Hi guys. kami. Oo, may surprise kami May ngayon. surprise kami ngayon. Yung nagsundo sa mga kasama namin, hindi alam na may kasama pa rin. Oh, So, yun ang twist doon. Ngayon paparahin ni Mark kasi huhulihin. Oh, may ano ba yan? May LTO. LTO. Sabi mo, may ano ba yan? May prangkisa ba yan? Kami naman dalawa, dito lang. Dito lang kami. Tago lang kami. Tingnan natin ha. Tingnan natin mga master. Ayun na. Ayun na mga master. Huhulihin. Ito na pala lisensya. Ina na pala lisensya. Hinanapan ng lisensya mga master. Kuya Mark to, pambihira na to, hindi ko nakilala. Pambihira si Norpes mo. Hoy, nakamedyo ka mo. Pambihira kayo. Pambihira kayo. Ako na isa. Lahat na ano. Pambihira mo eh. Pagkawalan kong pulis ka mo. Bigay ka lisensya. Pambihira na yan. Ako nga galing pang Alabang. Pambihira kayo. Mahal ka na mahal. Pinabahan ka sa inyo. Prangkisa lang, prangkisa. Nakabidyo na. Anak ng kamote oh. Pambihira na yan. Hindi ko nakilala. It's a prank! Ay, Prank namin. Kaya pala. Sabi ko lang Tinanong ko, sabi ko hulihin sila, mo. Kuya Mark, ba't hindi sumama? Sabi ni Ate Pin, may trabaho yun. Doon pa siya pipesa, sabi ko. Halika dito, halika. Hindi ko sabi ko, maganda pwesto doon, maganda pwesto. Sabi, tinitingnan ko sa malayo, hindi naman to LTO eh. Ito sana ka dyan. Hindi mo nabasa? Kasi sabi niya, ganda ng view doon, kaya nilapit ko doon. Mamaya-maya sabi ko kumakaway, sabi ko hindi naman to LTO eh. Ano yan? It's a prank. Nagulat ako. Nagulat siya eh. Nilabas niya rin yung lisensya niya. Pati yung papel. Pero may prangkisa ba to? Hindi siya nagtaka na Tagalog. Hindi kasi uso hulihan ng LTO, Tagalog talaga nag-aano. Gano'n. Dito? Kaya pala na... Kasi nung nakaraan, isang linggo, may hulihan dito ng LTO, ang daming nahuli. May hulihan nga. Tama lang yung ano natin. Ako, hindi naman ako kinakabahan na magkakaroon ako ng violation. Ang iniisip ko,
Sabi ko, ako nga galing pa ng Alabang doon. Ay ko pambira. Boy, ikaw yan! Sabi ko, taga saan ka ba? Taga rito. Ako nga, galing pa nga ako. Nandito na kami sa Tinambak. May naprank kami. Bigay siya ng lisensya eh.